mainit na balita ngayong tanghali. Mga Pinoy sa Lebanon pinag-iingat na rin dahil sa posibleng paglala ng Hezbollah-Israel clash. Mga Pinoy sa Egypt pinaiiwas rin sa matataong lugar bunsod ng mga demonstrasyon. Vice President Sara Duterte umapila ng tigil putukan at pagsusulog ng usaping pangkapayapaan. $120 million na halaga ng kasunduan sa pamumuhunan nilagdaan ng Pilipinas at Saudi Arabia. First Asian Gulf Cooperation Council Summit formal nang bubuksan ngayong araw. Commission on Elections magsasagawa ng Oplan Baklas ngayong araw. Mga poster at tarpaulin ng mga kandidato na nakakabit sa ipinagbabawal na mga lugar tatanggalin. Presyo ng langis inaasahang tataas sa susunod na linggo. At Lucas Graham in Manila Concert idaraos na sa linggo sa New Frontier Theater. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 20, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nanawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres na tuloy-tuloy na humanitarian access sa Gaza. Ito ay upang maabot ang mga sibilyang patuloy na naiipit ng giyera sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militants. Ang detalye sa ulat ni Early Briones. Mabilis at tuloy-tuloy na humanitarian access ang panawagan ni United Nations Secretary General Antonio Guterres para sa nakubkob na Gaza Strip. Ito ay habang patuloy sa maigting na pagganti ang Israel sa nakamamatay na pag-atake ng Hamas. Ginawa nito ang pahayag habang nasa Cairo, Egypt, upang saksihan ng paghahanda ng UN na mga i-deliver ang kinakailangang suporta sa nasa 2.4 million na mga mamamayan sa Gaza. We need food, water, medicine, and fuel now. We need it at scale, and we need it to be sustained. It is not one small operation that is required. In plain terms, that means humanitarians need to be able to get the aid in, and they need to be able to distribute it safely. Ang Rafah border crossing sa pagitan ng Egypt at Gaza ang nalalabing ruta papasok o papalabas na hindi kontrolado ng Israel. 4 na beses itong binomba ng Israeli aircraft noong nakalipas na linggo. Batay sa ulat ng Egyptian state-linked media, araw ng Biyernes, October 20, ito bubuksan. Kasunod ito ng kasunduan ng Estados Unidos sa Egypt at Israel na pahintulutang makapasok ang kinakailangang ayuda sa mga naiipit na sibilyan sa Gaza. Sa pagtaya ng UN humanitarian chief na si Martin Griffiths, kailangang nasa 100 truck ng humanitarian aid ang dapat makapasok kada araw upang matugunan ang mga kinakailangan ng mga sibilyang apektado ng giyera. Subalit ayon kay US President Joe Biden, nasa 20 trucks na naghihintay sa Egyptian side ng border ang unang papahintulutang makapasok sa Gaza. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa matinding tensyon sa iba't ibang lugar sa mundo, naglabas ng Worldwide Caution Alert ang US State Department bilang babala sa mga mamamayan nito abroad. Sa abiso ng ahensya, posible ang mga terrorist attack, demonstrasyon at mararahas na aksyon laban sa interes at kapakanan ng US citizens. Pinaalalahanan din ng Department of State ang mga mamamayan ng Estados Unidos na paigtingin ang pag-iingat. Gayon din manatiling nakaalerto sa mga lugar na pinupuntahan ng mga turista. Pinag-iingat ang mga Pilipino sa Lebanon dahil sa cross-border strike sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah militants. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng kababayang nasawi sa sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz.
Inabisuhan na ng Philippine authorities ang mga kababayang naninirahan sa southern Lebanon at pinakahilagang bahagi ng Israel na mag-ingat dahil sa posibleng paglalapa ng sagupaan sa pagitan ng Israeli troops at Hezbollah fighters. Sa gitna rin ito ng pangambang lumawak ang kasalukuyang giyera ng Israel sa Hamas militants. Ayon sa Department of Foreign Affairs, lumikas na ang nasa 70 Pinoy sa northernmost part ng Israel. Pina-evacuate na rin ng Embahada ng Pilipinas ang nasa kulang 3,000 Pilipino sa southern Lebanon. Southern Lebanon, the embassy already has informed the 3,000 or so Filipinos there to move to evacuate because of possible retaliation from Israel because of the attacks of Hezbollah. And in northern Israel, they've already moved. Now, this is standard ng Milagro. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng Pinoy casualties sa biglang pag-atake ng Hamas militants sa southern Israel. Ang ika-4 na biktima, isa ring Filipina caregiver na tumanggi ng pangalanan ng mga otoridad. It's with deep regret so that we confirm the report casualty. Because of the wishes of the family, we're not going to give the identity. Sa latest update ng DFA, 4 na ang Filipino casualties sa mass attack at mayroon pang 2 unaccounted for. Mamayang hapon naman darating ang ikalawang batch ng Pinoy repatriates galing sa Israel. Hapon ng October 18 nang dumating sa bansa ang unang 16 na OFWs na nagpasaklolo sa Philippine government upang makabalik ng Pilipinas. Itinuturing naman ng DFA na positive development ang kasunduan ng Estados Unidos at Egypt na buksan ng Rafah border crossing upang makadaan ng humanitarian aid patungong Gaza. Isang border sa pagitan ng Egypt at Gaza ang Rafah border crossing. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary De Vega, nananatiling suliranin ng supply ng pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangailangan sa Gaza. Pinaghahanda naman ng nasa 135 Filipino nationals na nasa southern Gaza dahil sa anumang oras ay posibleng buksan ng passage. It could be possible by the end of today, Israel time, or tomorrow, meron ng opening. Because the Israelis have always said, be ready at any time because it could be at any day. Gayunman, dahil may mga kababayang nakapag-asawa ng Palestinian nationals, posibleng ilan sa kanila ang piliing magpaiwan sa Gaza. Oras na makatawid sa Egypt, maaari nang mai-repatriate ang mga kababayang naipit ng gulo sa Gaza Strip. Magdadalawang linggo na ang matinding bakbakan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Hamas militants. Ang pinangangambahan ng DFA, mas tumindi at lumawak pa ang gulo kung kailan mas mahirapang makalabas ang mga naiipit na kababayan sa Gaza. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ngayon ang mga Pilipino sa Egypt ukol sa isinasagawang demonstrasyon o mga kilos protesta na may kaugnayan pa rin sa Israel-Hamas conflict. Sa advisory na inilabas ng Philippine Embassy sa Cairo, pinayuhan ang mga kababayan natin doon na umiwas muna sa mga matataong lugar at huwag makisali sa mga pagtitipon. At kung maaari ay manatili muna sa kanilang mga bahay. Para sa karagdagang impormasyon, bukas ang tanggapan ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt upang asistihan ang ating mga kababayan doon. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga kapwa Pilipino na tigil putukan at pagkakaroon ng usaping pangkapayapaan ang ipinanawagan sa halip na pumanig sa iisang partido. Ginawa nito ang pahayag sa gitna ng nangyayaring krisis sa Middle East, bunsod ng gyera sa pagitan ng Israel Defense Forces at Hamas militants. Nagpahayag ng pagkabahala ang Vice Presidente sa kapakanan ng mga Pilipino sa rehiyon na apektado ng gulo at mga karahasan. Muli rin itong binigyan diin na dapat maghanda ang publiko sa posibleng kahirapang kaharapin bunsod ng pandaigdigang krisis na ito. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa. Ating ipanawagan ang pagkakaisa ng mga partido upang maglabas ng kolektibong pananawagan para sa pangmatagalang kapayapaan at wakasan ang pagdurusa at kahirapan na nararanasan ng lahat ng sibilyan, lalo na ang
pangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Magbibigay ng tulong ang Commission on Higher Education sa mga dependent ng mga Pilipinong naapektuhan ng kasalukuyang kaguluhan sa Israel at Gaza. Bilang pagtugon sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na maghanda para sa reintegration ng mga repatriated Filipinos mula sa Israel, nakikipagtulungan na ang CHED sa Department of Migrant Workers upang makausap ang pamilya ng 4 na Pilipinong nasawi sa kaguluhan sa Israel at Gaza patungkol sa educational assistance ng mga qualified na anak o dependents sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Law at sa probisyon ng Tertiary Education Subsidy. Inaalam pa ng komisyon ang aktwal na bilang ng dependent na nasa kolehiyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa First ASEAN Gulf Cooperation Council meeting. Bago ang pulong ng ASEAN at GCC, pumarap muna ang Pangulo sa Arab business leaders doon. Narito ang report ni Nel Maribuho. Mag-aalauna ng hapon sa Riyadh, Saudi Arabia, dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang delegasyon ng Pilipinas na dadalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council meeting. Pagkababa ng eroplano, agad na dumiretso ang Pangulo sa roundtable meeting kasama ang top business leaders ng Saudi Arabia. Nagpahayag ng malaking interes ang Saudi business leaders sa pangunguna ng Minister of Investment sa estado ng ekonomiya ng Pilipinas at maging sa Maharlika Investment Fund. The Philippines, for those of you who don't know, is the world's 40th largest economy. Not a small economy by any means. However, its potential is much higher. Aabot sa 120 million US dollars o mahigit 6 na bilyong piso ang nilagdaang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Arab business groups. Inaasahang lilika ito ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. With an estimated value of over 120 million US dollars, the agreements that will be signed today are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. Ngayong araw, haharap naman si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Saudi. Sa datos ng DFA, aabot sa 700,000 na mga Pilipino ang nasa Saudi Arabia. Dadalo rin ang Pangulo sa kauna-unahang ASEAN GCC Summit. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Formal nang bubuksan ngayong araw ang kauna-unahang Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council meeting. Ito naman ang dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, naroroon ang ating kasama na si Nel Maribuhok live. Nel, ano yung mga inaasahang matatalakay sa ASEAN GCC Summit at ano ba yung magiging pakinabang dito ng Pilipinas, Nel? Yes, Aga, kauna-unahan pa lamang na magaganap itong pulong sa pagitan ng ASEAN leaders at ng Gulf State o ng Gulf Cooperation Council o GCC. Ang GCC ay kinabibilangan ng Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain at Oman. Sa ASEAN GCC Summit, papalakasin ang ugnayan at relasyon ng dalawang regional organizations. Inaasahan na makatutulong ang Gulf States sa food at energy security ng ASEAN countries. Itinuturing na petrochemical powerhouses at hub and logistics economies ang mga kasapi sa GCC. Ang Qatar ay tinuturing na pinakamalaki nagpo-produce ng fertilizers na maaaring makatulong sa pagsusulong ng food security. Ayon nga sa Department of Foreign Affairs, maaaring dahil sa pulong, maibaba ang presyo ng produktong petrolyo sa ASEAN. Sa tanong naman kung matatalakay ba dito ang Israel-Hamas conflict, ayon sa DFA, maaari itong mapag-usapan. At nagbigay na rin ng update itong Malacanang sa nilagdaang investment deal sa pagitan ng Pilipinas at Saudi at umabot na ito sa 4.26 billion US dollars. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Maribuhok.
Roundup Balita. Muling pinag-aaralan ng Armed Forces of the Philippines ang military exchange program nito sa China ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr. Ang exchange program ay nakapaloob sa China-Philippines Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na nilagdaan noong 2004. Ayon sa general, nagsimulang magpadala ng mga military officers ang Pilipinas sa China noong 2007 at nasa 74 official at 17 enlisted personnel na ang sumailalim sa programa. Ipinag-utos ni Browner ang suspensyon sa pagpapadala ng mga Pilipinong kadete sa China matapos ang pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa Philippine vessel sa West Philippine Sea noong August 5. Dagdag pa ng general, patuloy pa rin ang paghikayat ng Chinese military attaché na magpadala ang Pilipinas ng mga kadete sa China upang mag-aral na tinanggihan naman ng AFP habang isinasagawa ang review sa kasunduan. Makalipas ang ilang linggong rollback sa presyo ng langis, may namumuong oil price hike na posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya ng langis, maaring tumaas ng piso at 15 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 73 sentimos naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina. At mahigit pisong patong rin sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, October 24. Inaasahan tataas ang pasahe sa eroplano sa buwan ng Nobyembre, bunsod ng pagtaas ng fuel surcharge. Mula sa kasalukuyang level 6 ngayong Oktubre, tataas ang fuel surcharge sa level 7 sa darating na Nobyembre. Nangangahulugan ito na maaaring umabot sa nasa 739 pesos ang fuel surcharge na ipapataw sa airfare kung domestic flight at mahigit 5,000 pesos naman kung international trip. Plano ng Armed Forces of the Philippines na mag-recruit ng cyber warriors para depensahan ang mga online network mula sa cyber attacks. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., naghahanap sila ng mga maabilidad na individual para dito. Sinabi ni Browner na ito ang trend ngayon sa ilang military organization sa ibang bansa. Pinag-aaralan rin ng AFP na i-upgrade ang kanilang cybersecurity group at gawin itong into a cybersecurity command. Nagsalita na si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro sa namataang electronic billboard niya sa EDSA. Ngunit nilinaw ng kalihim na wala siyang kinalaman dito. Pero totoo niya ang kanyang pahayag ng pagbatiko sa China na inilagay sa billboards. Darito ang report ni Harleen Delgado. Hindi para sa politika. Ito ang paglilinaw ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro matapos kumalat ang mga litrato ng electronic billboards o e-billboards kung saan nakapaskil ang kanyang larawan at may pahayag na nagsasabing kung hindi pipigilan ng Pilipinas ang China, patuloy ang panghihimasok nito sa sovereign jurisdiction at teritoryo ng bansa. Paliwanag ni Secretary Teodoro, wala siyang kinalaman sa e-billboards at isang taga-suportaan niya ang naglagay nito. Gayunman nanindigan ng kalihim na karapatan ang malayang pamamahayag at pawang katotohanan din anya ang kanyang sinabi kontra China. I gave that statement during a TV interview and one of our supporters, who is Filipino Chinese by the way, found it to be resonant and started posting it on electronic billboards that he owns. But nevertheless, I thank the supporter who flashed it on the billboard for his conviction and standing up for the rights of Filipino people in our territorial sea, our 200 nautical mile EEZ, other areas where we have sovereign jurisdiction and where we have title. Bumuelta rin si Secretary Teodoro sa pahayag ng China na illegal umanong sinasakop ng Pilipinas ang Pag-asa Island. Ang illegal occupation ay kanila. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation yun.
Pero yung nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone, sila ang squatter, illegal occupant sila dito. Sa kabila ng mga delikadong galaw ng Chinese vessels sa West Philippine Sea, ayon kay Secretary Teodoro, utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ang operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, ilang billboards din na mayroong larawan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at dating Senador Manny Pacquiao ang namataan din sa ilang bahagi ng EDSA. Makikita rito ang mga katagang atin ito at panghihikayat na suportahan ang mga frontliners sa West Philippine Sea at makiisa sa isang Christmas convoy sa BRP Sierra Madre. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng pahayag mula sa Atin Ito Coalition. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag sina Senator Hontiveros at dating Senador Pacquiao. Pero kilalang sumuporta ang senadora sa advokasya ng grupo na layong tulungan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea at mga sundalong nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Jordan Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang kumakandidatong kagawad ng barangay sa Masbate City ang pagpapaliwanagin ng Commission on Elections matapos makitaan ng paglabag sa mga panuntunan sa pangangampanya. Isang armadong grupo din ang posibleng pumasok sa lalawigan ang binabantayan ng mga otoridad. Samantala, hindi naman inirerekomenda ng PNP na i-activate ang Task Force Abra sa kabila ng magkakasunod na insidente ng pamamaril sa lalawigan. Narito ang report ni Jerry Galicia. Simula pa lang ng unang araw ng kampanya, nakita na agad ng Commission on Elections o COMELEC Masbate ng paglabag sa paglalagay ng tarpaulin ng ilang tumatakbong kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Tatlong kumakandidato sa pagkakagawa ng barangay sa siyudad ng Masbate ang sinasabing lumabag sa panuntunan sa common poster area matapos magkabit ng kanilang mga tarpaulin sa tricycle. Wala rin nakalagay sa tarpaulin kung sino ang nagbayad sa pagkapagawa nito. Posibleng masampahan ng kaso ang mga kandidato at kung sakaling manalo man sa halalan at hindi rin maagad makakaupo bilang opisyal ng barangay. Padadalat na sila ng show cause order, no? Why no case against them should be filed, no? For violation of the Omnibus Election Code, which is also a ground for disqualification. There is always that possibility, no? Kailangan natin mag-sample para tumino yung ating mga kandidato. Samantala, may binabantayan at minomonitor ang Philippine Coast Guard o PCG Masbate na armadong grupo na posibleng pumasok sa isla ng Masbate. Kaya nakaalerto na ang buong puwersa ng PCG upang mapigilan ang anumang gagawing kaguluhan ng nasabing grupo ngayong nalalapit na halalan at long holiday. Sa ngayon po sir, nagdo-double effort na po tayo. Maglalagay na po tayo ng mga canine specialist sa mga port natin, sa major ports natin. Nagsasagawa na rin ng seaborne patrol ang mga PCG personnel, partikular sa mga isla ng Burias at Ticao na bahagi ng security measures ngayon naka-heightened alert ang Coast Guard. Hindi naman inirekomenda ng Police Regional Office Cordillera na i-activate ang Task Force Abra sa kabila ng sunod-sunod na italang shooting incident sa lalawigan. We do not recommend that the task force will be organized for Abra. As of now, we are initially we recommended the police personnel of Abra, and again by Monday we again bring 100 troops there for election duties. Sa buong Cordillera, pangunahing babantayan ng PNP ang Abra dahil na rin sa bilang mga guro na umatras sa pagsisilbi sa halalan, bunsod na rin na naranasan pananakot sa kanila ng mga armadong grupo. Pakiusap ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga nakaupong opisyal na huwag na sana sila makialam ngayong eleksyon. Kami nakikiusap, sana tayo magkaisa sa panahon na to, and let's make the barangay against election clean and honest and avoid from any influence by other higher officials. Hindi naman ilalagay sa orange category ang bayan ng Bukay dahil sa nangyaring insidente nitong Lunes, kung saan nagkapalitan ng putok ang mga pulis at ilang lalaki na armado na matataas na kalibre ng baril at nagresulta sa pagkasawi ng isa sa mga ito.
Sa ngayon ay nasa 49 na barangay na ang inilagay ng PNP na areas of concern sa lalawigan ng Abra dahil sa iba't ibang election-related incidents. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang mga ulat ng paglabag sa panuntunan sa pangangampanya ang natanggap ng Commission on Election sa unang araw ng campaign period kahapon tulad ng pagkakabit ng poster sa poste ng kuryente. Ngayong araw naman sisimula ng COMELEC ang nationwide Oplan Baklas para tanggalin ang mga illegal na campaign materials. Narito ang report ni Dante Amento. Sa initial assessment ng Commission on Elections o COMELEC, karamihan ng mga kandidato ay sumunod sa mga panuntunan sa unang araw ng pangangampanya kahapon. Subalit ayon kay Chairman George Erwin Garcia, may naiulat sa kanila na ilang mga paglabag tulad ng illegal na pagkakabit ng campaign materials. Sa Caloocan City, may campaign posters ng ilang kandidato na nakita ng UNTV News na nakakabit sa kawad ng kuryente. Paliwanag ng mga kandidato na may-ari ng posters, alam naman nilang bawal, pero hindi umano nila alam na may nagkabit sa kawad ng kuryente. Actually, di ako nagkabit. May nagkabit to. May mga nagkakabit sa... Pero kayo po nagutos? Or... Ay, hindi. Kasi nandun po ako eh. Ay, ganun po ba? Oo. Natutulog nga po ako. Talagang alam namin. Kaya nung magulat nga kami, sir. Actually, kaya nga tinatawag namin. Sabi ko, tanggalin na yan. So, may nagkabit dyan na wala kami. Siguro kung alam namin nung kinakabit yan nandiyan kami, hindi na namin siguro itutuloy. Babala ni Chairman Garcia, maghahain sila ng disqualification cases sa mga kandidato na lalabag sa mga panuntunan sa kampanya. Paalala niya, maglagay lamang ng campaign materials sa itinalagang common poster areas. Maaari namang magkabit ng poster o tarpaulin sa pribadong ari-arian basta may pahintulot ng may-ari at hindi lagpas sa 2x3 feet ang sukat nito. Kung paano po kami naging mahigpit dito sa premature campaigning na tinatawag na may 7,000 na tayong binibigay na show cause orders at may kulang-kulang na 200 na posibleng ma-disqualify, tatandaan po ng lahat ng kandidato na patunayan namin dito, kayang-kaya namin patunayan lalo na sa issue ng vote buying, illegal campaign materials. Samantala ngayong araw ay inaasahang magbabaklas ang COMELEC ng mga illegal na campaign materials sa pamamagitan ng nationwide Operation Baklas. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang unang araw ng pag-arangkada ng campaign period para sa barangay at SK elections, magsasagawa naman ngayong araw ang mga opisyal ng COMELEC ng Oplan Baklas laban sa mga campaign poster at tarpaulin na nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, nagsimula na ba itong Oplan Baklas ng COMELEC at dyan lang ba sa Maynila yan gagawin? Magandang tanghali, Ella. Dito ngayon sa Maynila itong partikular na pangungunahan ni Chairman Garcia ay hindi pa nag-umpisa, Ella, at mamayang 2:30 pa ito gagawin ng komisyon. Pero sa ngayon kasi, Ella, itong ginagawang operation ng Baklas o Oplan Baklas ay nationwide ito. Ibig sabihin, sa iba't ibang mga lugar sa ngayon, batay sa monitoring natin, Ella, ay nagsisimula na yung Operation Baklas. Mayroon sa Pampanga, mayroon sa Parañaque City, at iba't ibang maging dyan sa Quezon City, Ella, ay nagsasagawa na ngayon ng Operation Baklas. Ito yung particular tinatarget ng mga otoridad, itong mga nakakabit sa poste o kawad ng kuryente. Mayroon din sa mga puno, Ella, kasi bawal nga itong mga ganitong ginagawa. At dito naman ngayon sa Maynila, mamaya ng hapon, Ella, ay pangunahan mismo ni Chairman Garcia ang pagbabaklas ng mga illegal na campaign material sa isang barangay dito sa Maynila. At batay nga sa ulat kahapon ng COMELEC, maayos naman, Ella, ang pagsisimula. Kumbaga, wala namang untoward incident na mga masyadong naitala. Meron lang isang dyan sa Lawag City, no, na meron yatang nagkaroon ng away sa dalawang kandidato. Pero general peaceful yung unang araw na sinasabi ng COMELEC, at yung karamihan din ng mga kandidato ay sumunod naman sa panuntunan. Kaya nga lang mayroong mga iilan talaga na illegal yung kanilang ginagawang pagkakabit. Though hindi naman lahat ay
kandidato personally ang nagkabit nito, Ella, yung kanilang mga supporter. Pero ang paalala ng Commission on Elections sa ngayon, Ella, ay itong mga kandidato dapat naman turuan yung kanilang mga supporter, yung mga magkakabit ng poster na dapat sa tamang lugar lamang, may mga common poster area na designated ang Commission on Elections, doon lamang pwedeng magkabit at iwasan na yung mga nasa kawad ng kuryente gaya nga ng nasaksihan natin kahapon dyan sa Caloocan City kung saan doon nga sa kawad ng kuryente inilalagay Noela. At nung balikan natin ay awa ng Diyos ay kanila namang inaalis. Ang sinasabi naman nila ay hindi daw sila yung nagkakabit doon sa mga poster na yun. So mamaya Ella, ito ang balita ay antabayan na natin yung kabuuang detalye nitong Operation Baklas ngayon nationwide ng Commission on Elections laban sa iba't ibang mga illegal na campaign materials sa pagsisimula ng campaign period kahapon. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, itong mga posters at tarpaulins na babaklasin ng COMELEC, ito ba ikasama rin sa i-issuehan ng show cause order at pwede rin ba silang maging subject ng disqualification? Tama, Ella, yung mga nakikita talagang tahasa namang nilabag yung panuntunan, lalo na may mga nakita tayo ngayon sa social media post. Mamaya mahingan din natin ng reaction si Chairman Garcia kasi parang yung binaklas ng mga tauhan ng mayroong MMDA, talagang isang grupo lang ng mga kandidato yung nakita nating may violation, nasa kawad ng kuryente, nasa puno. So titingnan natin ngayon alamin natin ang reaksyon ng COMELEC. Kasi ang sinasabi naman nila dito, Ella, talagang maghahain sila ng disqualification case. Ang alam natin kahapon, batay sa pahayag din ng Philippine National Police, bago ito babaklasin, kukuha muna sila ng mga picture, mga video. So yun yung parang rule nila, Ella, para magamit naman ito bilang mga ebidensya, partikular nga ng disqualification cases, partikular naman sa illegal campaigning kasi hindi na applicable sa ngayon yung tinatawag na premature campaigning dahil officially nag-start na nga itong pangangampanya. So sa madaling sabi, Ella, magagamit itong mga illegal campaign materials na ito bilang ebidensya laban sa mga kandidato sa kanilang disqualification cases. Ella. Isang katanungan na lamang, Dante, paano mapapatunayan kung ikaw nga ang naglagay ng poster doon? Paano kung halimbawa yung kalaban mo mismo ang naglagay ng poster doon? Yes, tama Ella. Ang sinasabi naman dito ng COMELEC, magkakaroon naman sila ng sinasabi nga nilang due process, mayroon namang tamang proseso ng pag-iimbestiga, hindi naman kaagad-agad. So magkakaroon muna ng investigation kasi mayroon namang task force, kontrabigay, mayroon din silang task committee on premature campaigning. Ito yung mag-iimbestiga ngayon, bibigyan naman ng pagkakataon yung mga may-ari ng poster o yung kandidato mismo, kaya nga mag-i-issue sila ng show cause order para pagpapaliwanagin sila. Doon sa kanilang paliwanag ay aalamin ngayon ng COMELEC kung mayroon bang sapat na ground na siya ay kakasuhan, siya ba talaga yung nag-post noon, siya ba ay iniutos ba niya, o baka naman nga, gaya ng nabanggit niyo, Ella, ay baka naman sinasabi nga nung iba kahapon, ay baka planted ng aming kalaban yan. So lahat naman ng issue na yan ay titingnan ng COMELEC, titimbangin bago sila maghahain formally ng disqualification case sa isang kandidato, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Isang opisyal ng barangay sa Bulacan na mag-i-inspection lang sana para sa gagawing Oplan Baklas ng COMELEC ngayong araw ang nasawi ng masagasaan ng bus. Ang detalye sa ulat ni Nestor Torres. Takpan niyo po yan, takpan niyo. Nasawi sa aksidente ang isang sekretary ng barangay sa San Jose del Monte, Bulacan na mag-i-inspeksyon lang sana ng mga illegal campaign materials ng mga kandidato. Kinilala ang biktima na si Angelica Catage, 26 anyos, barangay secretary ng Minuyan First ng nabanggit na lungsod. Batay sa nakuwang impormasyon ng San Jose del Monte Police, sakay ng barangay patrol vehicle ang biktima at dalawa pa nitong kasamahan nang mangyari ang aksidente. Kasalukuyan sana silang nag-ikot para kumuha ng larawan ng mga kandidato na lumalabag sa pinatutupad na common poster area ng COMELEC.
Habang sila'y bumabiyahe, bigla na lang silang nabangga ng bus hanggang nahulog na si Angelica sa kanyang sinasakyan. Pupunta po sila sa lugar kung saan may mga nakakabit na poster ng mga kandidato po sa kanilang barangay. Paghahanda po sa gagawing offline baklas ng COMELEC. Nalaglag po siya nung matumbok po ng bus yung likurang bahagi ng L300. Natagis po siya kaya ang tendency yung impact nahulog po yung babae sa likuran. Sa investigasyon ng PNP sa mga saksi, ilang beses anyang nagulungan ang ulo ng biktima. Nung pagbagsak niya po dun sa simento, accordingly dun sa witness na kasama niya, natagis siya ng bus at inatrasan siya at sinulong. Kumbaga talagang may tendency na mapatay yung biktima. Base po dun ginawa ng driver ng bus. Samantala, nakakulong na ang driver ng bus na naharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property at murder. Kinilala ang suspect na si Joseph Olindo, 41 years old, driver ng Magic Line Bus Company. Humihingi naman ng hustisya ang naulilang pamilya ng biktima. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa 6 na bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa 13 Martires City, Cavite ngayong araw. Mula sa 13 Martires sa Cavite, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, saang mga operasyon ng PDEA galing itong mga sinirang droga? Magandang tanghali, Ella. Mula ito sa magkakaibang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agency sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ella, kasama na nga rito yung nasa 274 kilograms ng methamphetamine hydrochloride o shabu na nasabat sa Manila International Container Port o MICP nito lamang October 6. At ang nasa 208 kilograms ng dimethyl sulfone o shabu extender na nasabat naman ng National Bureau of Investigation sa Mabalacat, Pampanga noong August 25, 2023. Ella, sinira ngayong araw ang nasa higit 400,000 grams ng shabu, higit 300,000 grams ng marijuana, 208,909 grams ng dimethyl sulfone at iba pang uri ng iligal na droga dito sa Barangay Aguado, 13 Martires City, Cavite. Ella, sa kabuuan na abot sa 5.97 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang sinira ng PDEA. Sinira ang mga ito sa pamamagitan ng thermal decomposition machine na may init na aabot sa 1,000 degrees centigrade upang matiyak na hindi na ito muling magamit ng isang individual. Ayon sa PDEA, isa sa naging daan para masira ang mga nasabat na iligal na droga ay ang mabilis na paglalabas ng kautusan mula sa korte. Ella, matatandaan na 7 buwan, noong nakaraang 7 buwan, yung huling nagsagawa ng drug destruction dito sa 13 Martires City kung saan sinira yung nasa 3.7 tons o katumbas ng nasa 19.9 billion pesos ng droga. As of now, Ella, patuloy yung pagsusunog ng illegal na droga dito sa 13 Martires. At yan muna ang ating update. Balik sa inyo yan, Ella. Alright, maraming salamat. Sumuko na rin sa Quezon City Police District ang 2 pang suspect sa hazing kay Aldrin Larry Chua Brabante. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, inamin ng 2 huling sumuko ang kanilang naging partisipasyon sa hazing. Yung isa, ang sinasabi niya, ang participation niya is yun nga, siya yung isa siya doon sa nagbabantay at nakilahok din siya doon sa initiation rights. Yung isa naman ay ganun din, nakilahok siya at isa din siya doon sa nagbabantay. Ang maganda nito ay yung bawat isa sa kanila ay isa-isang na-identify yung iba pa, dahil 'di ba may mga nakuha tayong CCTV footages na nakasakay sila sa motor papunta dun sa site. Na-identify nila kung sino-sino yung mga nakasakay sa motor na yon. Dagdag ni Maranan, inaasahan pa nilang susuko ang iba pang suspect dahil nakatatanggap sila ng mga surrender filler.
Nasa 16 ng suspect sa hazing ang kilala at tukoy na ng mga otoridad. Panawagan ni Police Brigadier General Maranan sa iba pang suspect, sumuko na dahil hindi titigil ang mga tauhan ng QCPD hanggat hindi sila nakikita. Mayroon ng sinusundang lead ang Philippine National Police hinggil sa umunay pagkawala ng 25 anyos na si Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilo. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakausap na ng Batangas PNP ang pamilya, mga kaanak at kaibigan ng biktima. Pinuntahan na rin anya ng mga otoridad ang mga lugar kung saan sinasabing huling nakita si Catherine. Nakipag-ugnayan na din ang pulisya sa management ng mall kung saan nakita din si Catherine noong October 12, ilang oras bago ito nawala. There are indications na na-contact po nila at may isa pa po silang binavalidate na report doon sa isang lugar na pinuntahan. Subalit nakikipag-ugnayan pa po tayo doon sa management po ng lugar na iyon. But I really cannot give more details dahil nakiusap po yung pamilya na kung maaari ay tahimik munang maimbestigahan po ito para na rin sa kanilang privacy at igagalang po yun ng PNP. But suffice to say, may maganda po tayong lead po na pinupurso po regarding po dito sa kaso po na ito. Una nang sinabi ng ina ng biktima na si Rose Camilo na umalis ng bahay si Catherine noong October 12 para magtungo sa Batangas para sa meeting ng isang online media company. Mula noon ay hindi na ito nakita at nakontak. Nagtipon-tipon kanina sa harapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga lider ng malalaking transport group. Ipinapanawagan ng mga ito na ibalik na muli sa pwesto si suspended LTFRB Chairman Guadiz. Alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, bakit nais ng ilang transport leader na ibalik na si suspended LTFRB Chairman Guadiz? Aga, ayon sa mga transport group leader, wala naman umanong bahid ng korupsyon si suspended LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadiz III. Iginiit nila na madali lang makalapit sa kanyang opisina at nasasagot naman nila yung kanilang concern sa mga ipinatutupad na patakaran at programa ng LTFRB pagdating sa hanay ng mga pampublikong transportasyon. Kanina nga ay nagtipon-tipon sa harapan ng LTFRB Central Office ang mga leader at miyembro ng mga transport group na mas kilala sa tawag na Magnificent Seven. Una na dito si Pasang Mazda National President Obet Martin, gayon din sina ACTO National President Liberty De Luna, ALTODA President Boy Vargas, FEDUDA President Ricardo Rebaño at si Stop and Go Coalition President Saldi Ping-ay. Ang mga transport group na ito ay sumusuporta sa modernisasyon o pagpapalit ng mga modernong unit ng jeep mula sa tradisyonal na mga jeepney. Hindi rin sila sumama sa transport strike o tigil pasada na isinagawa ng ibang grupo noong Lunes. Sa Facebook post naman ng Manibela, tila may pasaring ang grupo na kung maibabalik si Chairman Guadiz ay maibabalik ang umano'y korupsyon na involve ang halagang 5 million pesos. Matatandang sa presko ng Manibela nagsalita ang whistleblower na si Jeff Tumbado sa umano'y lagayan sa LTFRB kung saan may mga nagbabayad umano ng 5 million pesos para mapabilis ang proseso ng kanilang prangkisa. Sa naunang mga pahayag ni Guadiz, sinabi na nito na wala umanong korupsyon sa ahensya at nakahanda silang imbestigahan ang anumang aligasyon. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. JP, ano na ba yung update dito sa isinasagawang investigasyon ng NBI hinggil sa sinasabing umano'y korupsyon sa LTFRB? And may timeline ba kung kailan sila makakapaglabas nitong initial findings sa kanilang investigasyon? Aga, kahapon nung nakapagsumiti nga si Jeff Tumbado, yung whistleblower na dating empleyado ng LTFRB sa NBI nung kanyang sinumpaang salaysay. At sinubukan natin makakuha ng pahayag sa NBI kahapon pero wala pang opisyal na humarap sa atin. Sa ngayon, tinututukan natin yung
magiging pahayag ng NBI kung kailan mailalabas yung resulta ng kanilang investigasyon. Ang sinabi naman ni Jeff Tumbado, pati nung kanyang legal counsel, ay kapag ka nagpatawag ang NBI ng susunod pang mga pagdinig o investigasyon, ay nakahanda naman silang pumunta. Sa ngayon, Aga, inaabangan natin yung magiging resulta o tinututukan natin yung magiging resulta pa at yung timeline ng NBI bago makapaglabas ng kanilang resulta ng investigasyon dito nga sa issue ng aligasyon ng korupsyon sa LTFRB. Ang isa pang inaabangan natin kung haharap si Tumbado sa pagdinig naman ng mababang kapulungan ng Kongreso na nakatakda sa Lunes sa October 23. Aga? Okay, maraming salamat, JP Nunez. May nagmamanipula umano sa presyo ng palay ayon sa isang agricultural group. Kaya inirekomenda ng mga ito na maglagay muli ng price cap sa bigas sa susunod na buwan. Pero ayon sa Department of Agriculture, hindi na magtataas ang presyo ng bigas hanggang sa katapusan ng taon. Narito ang report ni Ray Pelayo. Nais ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na lagyan ng price cap na 45 pesos ang kada kilo ng well-milled rice sa Nobyembre. Mapipigilan nila nito ang pagtaas ng presyo ng bigas. Base sa nasagap na impormasyon ng grupo, maabot na sa 28 pesos ang bilihan ng palay sa ilang probinsya ngayon sa Northern at Central Luzon. Ito ay kahit na kasagsagan pa lang ang panahon ng anihan. Kung biglang bumili ng mas mataas, so nakikita natin na may nag-manipulate ang presyo na mataas ang presyo ng palay. Sa tingin natin mag-price cap ulit sa 45 para bumalik sa 25 pesos, yung 23 to 25 ang pagbili ng palay. Pero ayon sa Department of Agriculture, may iba pa namang paraan para mapigilan ang pagtaas ng presyo. Iilang lugar lamang nila ang nag-aalok ng mataas na presyo, pero may mga lugar naman na nasa 14 pesos lamang ang kada kilo ng palay. The price cap should really be a short-term one. I don't think we will resort into that. We'll have to study, how there are probably other measures that we can already do. Napilitan lang talaga nag-price cap noon kasi we were not really seeing the local prices going down. Ayon sa DA, inaasahan nilang hindi natataas ang presyo ng bigas hanggang sa katapusan ng taon. Makatutulong din nila ang ibebentang bigas ng India sa Pilipinas na 295,000 metric tons. Nakuha ng Pilipinas ang pinakamataas na alokasyon matapos magdesisyon ng India na magluwas ng mahigit sa 1 milyong metriko tonelada ng bigas para sa 7 bansa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Benguet Electric Cooperative o BENECO ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa gitna ng banta ng El Nino. Gayunman, hinihikayat pa rin ng Electric Cooperative ang mga taga Baguio at Benguet na magtipid ng konsumo sa kuryente upang maiwasan ang anumang problemang o posibleng problema sa power supply. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, gaano kadaming megawatts ang kailangan sa Baguio kada araw para tugunan ang kinakailangang power supply? Yes, Ella, magandang tanghali. Ang pangangailangan ng BENECO ay na 90 megawatts na araw-araw na maaaring tumaas sa init na dala ng dry spell ayon sa ng Electric Cooperative. Tiyak na para ng Benguet Electric Cooperative o BENECO na panatilihin ang kahusayan ng mga linya ng pamamahagi ng power utility bilang isa ng kasabang Electric Power Industry Reform Act o EPERA lecture para sa media ay sinabi nila na patuloy ang pagpapanatili ng kanilang distribution system ay pumipigil sa mga technical na pagkalugi na kinabibilangan ng supply ng tubig. Ang mga technical na pagkalugi ay nagmumula sa hindi mahusay na mga linya ng kuryente. Kung maayos ang mga linya ng kuryente, hindi nalulugi at hindi nag-aaksaya ng kuryente na mahalaga sa panahon ng tagtuyot.
Nauna na ang hinimok ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang publiko na magsagawa ng hakbang sa pagtitipid ng enerhiya na may kakulangan ng kuryente na natukoy ng kabilang sa mga epekto ng El Nino. Tiniyak ng pamunuan ng BINECO na walang direktang epekto ang El Nino sa kanilang supply, na idinadagdag na handa ang kanilang coal power plant supplier na tugunan ang pagtaas ng demand. Ang hydropower source ay binubuo ng 18.5% ng 24% renewable electricity production ng bansa. Ang BINECO ang nag-iisang electric distribution utility para sa Baguio City at Benguet Province. Hinikayat ng BINECO ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente bilang individual na contribution sa pagsisikap na maibsan ang epekto ng El Nino. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang lalawigan ng Davao de Oro bandang alas 2:58 ng madaling araw ngayong Biyernes, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Sa pinakabagong datos ng ahensya, natukoy ang ground motion ng lindol sa layo ng 35 km southeast ng New Bataan, Davao de Oro. Paliwanag ng PHIVOLCS, ang origin ng lindol ay tectonic at nasa 13 kilometers ang lalim nito. Naramdaman ang intensity 5 sa Caraga, Davao Oriental, New Bataan, Maragusan at Pantukan sa Davao de Oro. Intensity 4 naman ang naitala sa Nabunturan, Compostela, Moncayo, Mawab, Montevista, Laak, Mabini at Maco, Davao de Oro. Dahil sa lakas ng naramdamang lindol, inaasahan ng PHIVOLCS na magdudulot ito ng mga aftershock at posibleng mga pinsala. Umalis na ng India ang 41 Canadian diplomat sa gitna ng umiigting na tensyon sa diplomatic relations ng dalawang bansa. Nag-ugat ito sa pagpatay sa isang Sikh separatist leader sa Canada kung saan inaakusahan ang Indian government na nasa likod ng krimen. Itinatanggi ng India ang aligasyon. 2 linggo na ang nakalilipas nang sabihan ng India ang Canada na i-withdraw ang lahat ng diplomatic staff nito. Nagbanta rin itong aalisin ang kanilang immunity kung mananatili sa bansa. Tinawag naman ng Canadian officials ang banta na paglabag sa international law. Tampok sa isang art exhibit na pinamagatang Dancing with Glory ang mga obra maestra ng mga Filipino artist sa London, United Kingdom, kaaligsabay ng pagdiriwang ng 125 years of Philippine independence mula sa bansang Spain. Dinaluhan nila Philippine Senate President Juan Miguel Mig Zubiri at Senator Bongo ang opisyal na pagbubukas ng art exhibit sa pakikipagtulungan ng Philippine Embassy sa UK at ng One East Asia Organization. Ang detalye sa ulat ni Jovic Bermas. Sa pagbubukas ng art exhibit na pinamagatang Dancing with Glory dito sa London, United Kingdom, ipinamalas ng mga Filipino ang kanilang mga obra maestra, kaalinsabay ng pagdiriwang ng 125 years of independence ng Pilipinas mula sa bansang Spain. Main theme ng art exhibit ang mga legasing iniwan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. 11 Filipino artist na may kani-kaniyang estilo at pamamaraan sa pagpipinta ang nagpakita ng kanilang mga kakaibang artwork dito sa London. Isa si Abby Dionisio na tubong Bulacan sa mga na-inspire ni Jose Rizal upang ikwento ang isang bahagi ng buhay ng ating pambansang bayani sa pamamagitan ng visual language. The concept is about the love story between Rizal and Josephine Bracken during the time na Rizal is in exile in Dapitan. The love story like Sampaguita at ang mga Maya, which is the jasmine and the sparrows. So parang yung ironically parang malaya pero hindi. Pero they are free to love despite yung situation nila yung last days ni Rizal.
Tampok rin ang obra ni Joel Bartolome o kilala sa tawag na Welbart Slow Hands na pinamagatang The Stoic Rizal. Sa mga nagsisimula, trabaho lang, sige lang, gawa lang ng gawa kasi ang mga artist tinatawag na creatives. So, product-based kami. Magtrabaho tayo para maging mahusay ang trabaho natin tsaka pag-aralan natin mabuti yung ginagawa natin. And be humble. Thank you. Dinala ng One East Asia Organization ang Filipino artwork sa UK upang maipakilala sa Western community ang galing at angking talento ng mga Pilipino sa larangan ng sining. As far as, I can think of, it's basically I'm taking Filipino arts to the doorstep of the West. So they don't have to travel that far from the West to the East, but they just come here and see the beauty of the Filipino art. Kasama naman sina Philippine Senate President Juan Miguel Migs Zubiri at Senator Bongo sa ribbon-cutting ceremony bilang opisyal na pagbubukas ng art exhibit. Kabilang din sa dumalo ang ilang ambassadors ng ibang bansa at representatives ng bawat Filipino community sa UK. Dumalo rin si Rob Roberts na isang Member of Parliament ng United Kingdom. Sa kanyang speech, binanggit ni Senate President Zubiri na binisita nila ang Houses of Parliament sa Westminster upang paigtingin ang bilateral cooperation ng bansang UK at Pilipinas. We've had a wonderful opportunity to meet several members of Parliament together with the Speaker of the House of Commons and the Speaker of the House of Lords, and they have nothing but phenomenal words for our Filipino community here. And we're working a lot more now with the British government. We consider them our strategic allies in the region. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa darating na linggo na October 22, ang inaabangang concert ng Danish pop band na Lucas Graham. Gaganapin ang concert ng Lucas Graham in Manila sa New Frontier Theater, ganap na alas 7 ng gabi. Tampok rin sa event ang special performances ng OPM singers na sina J.K. Labajo at Andrea. Ang Lucas Graham in Manila concert ay handog ng Midas Promotions katuwang ang KDR Music House. Bukod sa Lucas Graham, nasa Pilipinas na rin ang legendary Irish pop rock band The Course para sa kanilang 2-day concert sa Araneta Coliseum. Dumating sa Pilipinas kagabi ang magkakapatid na sina Andrea, Caroline, Sharon at Jim Core para sa kanilang concert ngayong October 21 at 22. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 23 na nagsasabi, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!